Alright, ito ay continuous ng day 1. Reviewin ko ulit ang aking ginawa ko. Tinamaan na yung aking loss at nag-cut loss, kaya nagkaroon ako ng loss ng negative 33 pips. 33 pips pala. Ako 30 pips. Then yun, ang una kong pagkakamali dito is, akala ko kasi dito is sa 1 day niya uptrend. Yung akala ko maaan dito, uptrend pa siya, kaya punta akong 4 hours kasi hindi ko siya masyadong intindihan kano ng 4 hours. Hindi ko pinansin yung maliit na retracement dito. May parang maliit na retracement dito. Nandito yung mga institutional. And pumunta ako sa 15 minutes. 5 minutes na lang. 5 minutes para medyo tama. Ayan, ito. Una ko mali dito is nag-short ako dito. Short ako banda dito. Ito sa area na to. Kasi kinuha ko yung long. Tapos pinaka to dito. Dito, nag-ano ako dito. Nag-short ako dito. Hanggang area dito, masyadong maaga. Tinamaan yung atlas ko. Ngayon, sabi ko magpapalit ako ng bias. Ngayon, kung ako. Kaya mula dito, pinakat ko hanggang dito. Dito pala. Dito. Yan. Tapos, nagkaroon ako dito ng entry point. Dito yung entry point ko. Ito ang area na to, ang aking entry point. Ito yung cut loss ko. Ngayon, ang aking profit, take profit ko is bandang, tawagin natin to, Fibonacci. Mamit ko ng Fibonacci. Sabi ni VCT ni Michael dito, kuha ko kaya dito sana, profit na sana ako, kaso sabi ko nga 2 is 1:3. Banda dito yata yan. Wala, dapat mga 90 dito. Sabi ko dito na lang para 3:1. Ngayon, hindi tinamaan. Karoon ulit ng pullback dito. Bumalik sa may order block. Tapos nagkaroon dito ng double top. Retracement ulit. Yun, pumusok na. Hanggang nagkaroon ng consolidation dito, bumagsak. Yun ang aking mali. Ngayon, bakit pwede akong pumasok dito? Kung pwede ako pumasok dito, ay nagbayad ako dito. Bakit ako hanggang dito? Naghintay ako dito sa may 61 area. Hindi ako nagpalit na aking bias. Siguro okay na yung aking trade dahil kulang pa ako ng experience. Kaya ngayon, tingnan natin ito kung sakali ako dito nakapasok dito. Hanggang ngayon is 150 pips. Okay na, okay sana yun. So hindi lang